So once again, good evening my dear students. So I will be recording this discussion about the first unit in securities analysis, and we will be talking about financial investment or the basics about investment. So for the learning objectives, mga anak, at the end of this discussion, you should be able to define what is financial management, appreciate the value of the investment, and distinguish one type of investment to the other types of investment. So in these learning objectives, mga anak, I divided this into two. So yung types of investment and other types of investment ay i-discuss ko siya on the next lesson, which will be tackled next week. Pero ngayon, ang i-discuss natin ay all about financial investment, the importance of it, and the computation of dividends. Ayan, so, all about investment. Ayan, all the things you understand about investment is somehow similar to what I understand as your instructor. No? So, kayong business administration students, hindi na kayo bago sa salitang investment. Tama po ba ako? No, hindi nalingid sa kaalaman nyo yung salitang investment kasi even the other business courses, business subjects, nababanggit na yung salitang investment. And the two things you should learn about investment is that number one, sabi dyan, it is one's aspiration to have their own business. Now, I do believe personally that all individuals desired to have their own businesses. Siguro hindi man ganun katanyag na negosyo or hindi man ganun kalaking negosyo, pero majority of the people aim to have their own businesses. And because of that reason, kayo na nag-aaral ng business administration courses, alam nyo na hindi ganon kadali na mag-put up ng business. Tama po? No, hindi ganon kadali pumasok sa isang negosyo. Na baka akala natin nung una kung meron kang 100,000, pwede ka nang magnegosyo. Yes, hindi naman nililimitahan yung opportunity to have your own business. But in reality, if you know the specifics, the details, the requirements that needed to be submitted for you to have a legal business, marami pong dapat ihanda. No? So, sabi dito, it would take quite a long time to save enough money to start a business, and so that we try to look at at every opportunity that comes on our way so we can optimize the value of money that we save. No, so technically sinasabi lang nung second phrase or second sentence na as individuals who have enough savings or yung mga tao na merong pera na naitatabi, ang tanging bagay na naiisip natin sa pera na yun ay palakihin. No, may mga ibang tao siguro na preferred lang nilang nakasave at meron din namang ibang tao na preferred nila na kumikita yung pera na kanilang itinatabi. So, one way, sige anak, acknowledge Miss Rachel. Yan, so one of the best way to make money grow even if you do not own your own business ay magkaroon ng investment. Now, another thing about investment is, sabi dun sa number 2, financial investment is one of those opportunities that we can go about to make our money grow. Hindi man daw tayo nakapagtayo ng sarili nating negosyo, pero kung i-invest natin yung pera natin, iyon daw ay isang paraan kung paano lalago yung perang na itatabi natin. So, technically, securities analysis will somehow taught us, all of us, on how will our money grow even if we do not own our own business. Tuturuan ito tayo na bigyan ng karunungan sa bagay na hindi man natin kailangan mapagod ng husto dahil hindi naman natin kinakailangan magbukas ng sarili nating negosyo, pero magkakaroon tayo ng opportunities to somehow make our money grow
even if we do not do anything. Yun. So, yun yung mga bagay na dapat nyong natututunan or mga bagay na dapat alam nyo tungkol sa investment. So, maybe we need minimal efforts for it to grow, pero hindi siya kasing laki ng negosyo na oras, efforts, ibubuhos, even capital. No? So, syempre, napaka-importante ng capital pag pinag-uusapan ng negosyo. Unlike sa investment, you just need little efforts and money, extra money, no? If you wanted that money to grow. No? So, naiintindihan naman po yung kinaibahan ng investment sa business, na sana nakukuha niyo mga anak yung difference nilang dalawa. Ayan. So, in the discussion proper or in the material, nakalagay dito yung definition ng financial investment. So, sabi dito, financial investment is an asset on the part of an investor wherein the investor pay for a share of a stock or in a debt instrument. The idea in paying for a share or stock or a debt instrument is that you are putting your money into an investment with the hope that your money will grow and later on sell it at the price higher than your acquisition cost. No, so yung idea daw po ng financial investment, ito daw po ay asset. No, so kung babalikan natin yung basic accounting, when we talk about investment, it is the tangible or intangible ownership of the individual involved in the business. So, yung pagmamay-ari, nakikita man, nahahawakan man, or service man yan. No? So, is considered as an asset. And when we talk about financial investment, yun daw po yung idea na kung saan ay may isang tao na tinatawag nating investor na magbabayad ng share or bibili ng share, bibili ng stock, or even bibili ng debt instrument, and that investor is hoping for his or her money to grow with the idea of selling it also with much higher price rather than the acquisition cost. No, so, basically, sinasabi lang dyan na kung meron kang 1,000 piso, tapos, gusto mo na yung 1,000 mo ay tumaas, bibili ka ng shares or stocks or debt instrument. And then afterwards, you will check on the market value. If the acquisition cost is getting higher, you would sell it, whatever it takes. So, di ba nga, sabi nga po namin, kahit hindi ako yung nagbanggit, kahit si Ma'am Mitch, si Ma'am Daisy Camua, si Ma'am Nelia, no, pare-pareho namin sinasabi na ang pagnenegosyo ay sugal. May naka-embed na risk kapag ikaw ay pumapasok sa business world. And even financial investment, you are putting your money on risk, but yung risk na naka-embed doon ay hindi naman kasing risky ng ibang klaseng mga businesses. Like for example, you put up your money to open up your own business. Mas risky yung pera doon. Unlike sa i-invest mo yung pera mo sa mga well-established big companies, little risk lang or low risk lang yung naka-embed doon sa pera kasi may brand image na, may reputation na yung negosyo, or somehow, yun, may brand na yung pag-i-investan mo ng pera. No, so, yung mga examples, anak, ng shares, ng stocks, or even ng debt instrument, maiisa-isa natin siya sa susunod na lesson. No? So, yung pinaka-importante kasi ngayon ay maunawaan nyo kung tungkol saan yung financial investment. Ayan, so another definition ng financial investment is, aside from selling them at the price higher than the acquisition cost, investors are anticipating to earn dividends for the stocks and interest for the bonds and other debt instrument. So, kanina binigyan tayo ng paliwanag or ng idea na pwede nating ibenta right away, no, yung investment na binili natin as long as nakita natin na mas mataas na yung kikitain natin kaysa dun sa ating pagkakabili. Yung isang paraan naman ng financial investment ay pwedeng intayin natin na yung ating mga shares and ating mga stocks ay magkaroon ng dividends or ng earnings, at pwede rin nating intayin na magkaroon ng interest yung mga bonds or other debt instrument na ating bibilin. So, ibig sabihin nun,
hindi natin ibebenta lahat ng instruments or hindi natin ibebenta lahat ng investments, but rather we are willing to wait for it to somehow have interest. Hintayin natin siyang tumubo kahit maliit, kahit papano. Unlike dun sa isang definition, automatically ibebenta mo kapag nalaman mo na mataas yung presyo nung investment kaysa dun sa acquisition cost na ginastos mo. Nagigets po? So, may two ways daw. May two ways. Yan. Two ways daw yung financial investment. Yan, I would like to ask everybody, meron ba kayong, or meron ba sa inyong na-try ng mag-invest? Na-try ng bumili ng stocks or shares? Meron po ba dito? You can react dislike if hindi pa kayo nakatry so that I will be notified. Yan, crypto. Ayan. Ayan, meron palang mga students na na-try na. Ano anak yung SLP Toda Moon? Can you enlighten us? Ayan. You can share mga anak, yung inyong mga experiences. Kasi personally, I do have my own experience. No, pero gusto kong marinig yung sa inyo. No, kung paano nag-work yung mga small investments na meron kayo. Ayan, Axie. Ay, oo nga, yung Axie. Ng pandemic, sobrang nag-boom. Ayan, crypto, sabi ni Daniel. Tama ba ako, Julian Hamster or HM's, ano bang babasahin ko ba siya letter by letter? Ayan, buy low, sell high. Yun ba ay app? Yun ba ay, ano ba siya? Enlighten me so that I will be, ayan, hamster po. Ayan, so, ayun, meron palang merong experience na sa inyo ng investment. No? I hope na even on the younger age, magkakaedad lang naman tayo, di naman tayo naguhuli ng mga edad. Baka nga mas matanda pa kayo sa akin kasi kaka-18 ko lang last month. Ayan, so, ayun, I hope na mas ma-engage kayo or mas mabigyan kayo ng knowledge sa financial investment or sa investment all throughout this course. Hindi ako confident na yung investment na meron ako ay malaki. Pero I am trying to invest some of my money para lang siya maging what do you call this? Passive income. Yung hindi ko kailangan mag-effort. Parang I just wanted that money to grow in a way, pero hindi ako napapagod. Yan, may mga ganun akong investment at the moment. And small investment po sa mga online sellers, parang magiging financer ka po nila. Netflix. Ayan, ang daming alam ni Arnel. Dabi sigurong investment ni Arnel, ano? Yung mga ganyan ba, mga anak, yung mga binibigay nyong examples ay, ako yung crypto, nagkaroon ako niyan for almost 3 years. Yan, nag-crypto ako. Cryptocurrency, umikot yung pera ko nung ako ay estudyante pa. Doon nag-grow. Kasi kasibulan ng crypto noon, 2020 onwards. As in, high peak yung mga what do you call this, market value ng coins noon, nung time namin na yun. And even, yung research namin ay related sa crypto. Mahal pa nga. Ngayon, medyo mas bumababa na yung presyo niya. Ayan, pero, ayun, later on, mga anak, or sa mga succeeding lessons natin, mas mapapag-usapan natin ng gusto yung mga investments na na-experience nyo, or anong klaseng investment ba yan, what type of investment is that, saan natin siya mako-consider. Yan, so, mas mapapag-usapan natin siya. Ayan, thank you dun sa mga nag-share ng kanilang experiences, or sa kanilang mga current na mga investments, na yung iba ay umiikot sa, ayan, mukhang nasa crypto kayo lahat, or nasa I'm not sure kung shareholders ba kayo ng mga yan, or bumili kayo ng stocks, pero upon reading mukhang puro siya crypto, umiikot siya sa crypto. Ayan, alright, so yan, nasa second portion na tayo ng ating discussion. So, sabi ko nga kanina,
Di naman natin kailangan pahabain, no, yung discussion kasi gusto ko lang kayo mabigyan ng brief background, kumbaga, tungkol sa financial investment. Yan. So, dito sa example natin, napakadali lang. Kailangan lang nating matutunan kung paano mag-compute ng dividends. So, alam ko na hindi giving masyado magturo ng computation kapag online. Pero this is just basic. No? It's easy to understand. And, alam niyo naman na kapag gumagamit tayo ng mga computations, nagsasalin lang naman tayo ng mga data or ng mga numbers sa given formula. Kapag may formula na given. No, kahit naman sa accounting, ganon. No? Nalalaman nyo kung paano mag-compute ng sales kasi meron tayong mga numbers na inilalagay sa formula syempre upon understanding the context of the question. No, so dito sa question na inilagay ko, madali lang naman siya. So may mga given at meron naman ding mga acronyms na naginamit sa formula natin ng computation of dividend. No, so babasahin ko muna sa inyo yung question. Sabi dito, Maria bought 1,000 shares of stock with 100 par at 95 on January 1, 200A or 2,000. A month later, she found out that the market value of each share is now 110. Compute the income Maria would have if she sells her 1,000 shares at its market value. So, sabi dito sa question, tatagalogin ko lang, si Maria daw ay bumili ng 1,000 shares of stock sa halagang 95. Yan po ang sinabi, 95. 100 par at 95. So, 95 po yung sinabi. On January 1, 2000. After 1 month, nalaman niya na yung market value ng shares ay umabot na sa 110. Kukumputin daw natin kung magkano ang kikitain ni Maria kung ibebenta niya yung 1,000 shares niya sa market value ngayon ng kanyang shares. So, dun sa mga given, na ibigay po sa atin kung ilan yung biniling shares, binigay po sa atin yung amount kung magkano nabili yung shares, binigay po sa atin kung magkano na yung market value ng shares na nabili sa specific amount. No, so, paano natin kukumputin yung dividends? So, ito po yung formula. IFI is equals to number of shares times selling price minus number of shares times cost of stocks. IFI stands for income from investment. NOS stands for number of shares. SP stands for selling price, and COS stands for cost of stocks. In Tagalog, IFI, iyon po yung kita or tutubuin mula sa investment. NOS, ilan po yung bilang ng shares na binili. SP, magkano na po yung market value nung share na nabili. And yung COS is kung magkano po nabili yung share ng investor. So, kung isasalin po natin sa formula yung mga given numbers kanina, ang number of shares ni Maria ay 1,000. Tama po? Nare-recall pa. Binanggit ko kaninang question. Yung number of shares na nabili ni Maria ay 1,000 shares. Saan po nanggaling yung 110? Sa SP. Saan po siya nanggaling? Nabanggit po kanina sa question na ang market value, thank you John Mark, ang market value na po ng shares ay 110. And then yung 1,000, number of shares, yun pa rin naman. Yung 95, saan po siya nanggaling? Yung COS or cost of stock, saan po siya nanggaling dun sa question? Par. Or, iyon po yung sa pagkakabili niya po. Ayan. Thank you, Joy and Vincent. Ayan. So, tama mga anak, no? So, isasalin lang natin, no, yung mga information or yung mga numbers na given doon sa question. So, i-calculate na lang natin, no? So, 1,000 times 110 is equals to 110,000 minus 1,000 times 95 is 95,000.
yung next na solution is 110,000 minus 95,000 is equals to 15,000. So, sinasabi po dito dun sa question number 1 na kung ibebenta po ni Maria agad yung kanyang shares na 1,000, may kikitain po siyang 15,000. Nagigets po? Nakuha naman? Madali naman siya. No, madali naman. Ang unang-unang bagay na kailangan nating maintindihan sa pagkukompute ng dividends ay kung paano natin ilalapat yung mga nasa formula. No, ano po yung number of shares, ano po yung selling price, and ano po yung cost of stocks. No, kasi once maintindihan natin yan from the question itself, madali naman na natin siyang mako-compute kasi multiplication and subtraction lang naman yung ginagamit natin sa formula. So, nagigets po, thumbs up if nagigets naman yung computation. Very easy. Na madali lang naman siya. Ayan. So, second question. Second question is still related to the first question. Related pa rin po siya. Ayan. So, sabi dito sa second question, Maria was so happy when she realized that her 95,000 has grown to 110,000. So, ang tanong lang naman sa number 1 is, magkano yung magiging dividend ni Maria kung sakali na ibenta niya yung kanyang yung kanyang investment or yung kanyang shares nung moment na yon, nung buwan na yon, kasi nakita niya na yung market value ay tumaas. So, kaya sinabi dito sa question number 2, naging masaya daw si Maria nung na-realize niya na yung 95,000 niya ay mag-grow into 110,000. After a month. Then, sabi dito, for this, she anticipated that in the coming days, the market value of stocks will still rise. So, naging kampante si Maria. At hinayaan niya lang at inassume niya na mas tataas pa yung value ng stocks or market value ng stocks after few days. Kasabi dyan, in the coming days, the market value of the stocks will still rise. So, instead of selling her stock, she keeps her investment and plan to buy more a month after. So, hinayaan niya lang daw yung kanyang investment, hindi niya binenta kasi sa palagay niya ay mas tataas pa yung market value at nagpaplano pa siya na bumili pa ng additional stocks after a month. Yan. Then, sabi dito, then goes on her regular schedules and activity without bothering herself to check her investment. So, sabi ko nga kanina, when we talk about financial investment, we do not need to have much effort. Di natin kailangan mag-spend ng so much effort for it to grow. Kasi pwede po siyang passive income. So, parang hinayaan lang ni Maria na nag-go on pa rin siya sa activities niya, nag-go on pa rin siya sa mga ginagawa niya without her checking yung kanyang investment. And sabi dyan, at the end of the second month, she checked that the market value of stock, she realized that the market value is now 105. So, hindi niya na malaya na after 2 months, nung last na chinek niya, yung market value, bumaba na pala ito from 110 to 105. So, in that case, ano pong nangyari sa investment ni Maria? Sa pakiwari nyo, ano kaya mangyayari sa dividends ni Maria? Bababa. Thank you, Hyacinth. Thank you, Joy, John Mark. Yan. And the rest of the students who will answer na maglo-lower down. And that is true. Kasi naging kampante si Maria na akala niya siguro or inassume niya at that moment na still growing ang market value ng kanyang investment. But then again, mga anak, you should remember that when you invest something in stocks, in shares, in debt instrument, may volatility tayong tinatawag. Familiar kayo dun sa volatility? Yung parang there is no 100% assurance of the money. Pwedeng mataas ngayon, bukas hindi. Ayan, may fluctuations. Thank you, Arnel. Yan, so, ayan, nagda-drag down. So, pwedeng today, mataas ang market value, bukas, bumaba, susunod na araw, sobrang taas, tapos tumaas ulit, hanggang sa biglang bumagsak, bumaba. So,
Ayan. Baka naman blip lang tataas ulit bukas. Depende sa historical data. Ayan. Thank you, Ian. So, may volatility and fluctuation nga tayong tinatawag. So, medyo naging kampante si Maria at that point. Kasi hindi niya namalayan na, hindi niya naman chinecheck. On the other hand, hindi naman niya chinecheck, hindi niya napansin na bumaba na yung market value. So, we will just use the same formula, pareho lang, na ibigay naman sa atin kung ilan yung number of shares na nabili ni Maria, which is 1,000. Nibigay din naman sa atin yung selling price. Nabigay din naman sa atin yung cost of shares. And yun lang naman yung kailangan natin. Yung tatlo lang naman na yun yung kailangan natin. So, sa formula, same lang. Ilapat lang natin yung given numbers doon sa formula. So, yung NOS natin or number of shares natin ay 1,000 since yun ang binili ni Maria. Yung ating SP or selling price is 105. And then, yung ating cost of stock is 95. No, so, 1,000 times 105 is 105,000 minus 1,000 times 95 is equals to 95,000. So, 105,000 minus 95,000 is 10,000. No, so, from earlier, no, na ang dividend sana ni Maria ay magkano? Magkano dapat yung dividend niya kung nabenta niya ng mas maaga? 15K. Ay nag-lower down into 10,000 kasi bumaba yung market value ng 5 pesos. So, nagkaroon ng difference, nagkaroon ng kabawasan, no, doon sa maaari niyang kitain sana kung naibenta niya agad yung kanyang shares. Nagigets naman mga anak na kukuha naman po. Yan, so, yun lang yung flow, no, nung discussion natin sa first lesson. Gusto ko kayong hindi mabombard, no, sa information, pero gusto kong mas maintindihan nyo kung paano natin kinukuha yung pagko-compute ng dividend. Maaring sa mga activities natin, sa quizzes natin, mas mahirap yung nakalagay na or mas mahirap yung equation na nakalagay or mas mahirap intindihin yung sentence. Pero ang pinakakailangan lang naman nating unawain when it comes to computation is to understand kung paano natin ilalapat, no, sa tamang mga items or tamang mga numbers or tamang numbers yung formula na ibinigay sa atin. So, ganito lang naman kadaling mag-compute ng dividend. No? Kahit saang kumpanya kayo magpunta or kahit anong klaseng investments yung meron kayo, ganitong paraan mag-compute ng dividend. No, so, hindi ko pala nabanggit kanina na kapag sinasabi nating dividend, yun po yung kita ng ating investment. Kaya kung nakikita nyo, hindi naman natin kinonsider na 115,000 ang kita ni Maria or hindi naman 105,000 ang dividend ni Maria. No, tinatapyas po natin yung mismong cost, acquisition cost, kung magkano natin siya binili. Tapos, yun, tinatapyas natin kung magkano natin siya binili. Tapos kung magkano yung tinubo natin dun sa investment, yun po yung tinatawag na dividend. May other way pa ng dividends pa pwedeng through interest rates or interest amounts. Like for example, si Madel ay nag-invest sa kumpanya ni Ma'am Shania. Kasi nagbebenta si Ma'am Shania ng public offerings or public offerings or shares na pwedeng bilhin ng mga mamamayang Pilipino. For example lang. No, tapos si Madel ay bumili ng sa posting ko doon sa available na public shares na binibenta ko, ang amount ay piso. Example lang, piso. Tapos, ang minimum shares na dapat bilhin ng public ay 1,000 shares. So, magkano ang dapat minimum amount na ibabayad ni Madel sa akin? Kung ang dapat bilhin or ang minimum na dapat bilhin ay 1,000 shares at ang halaga ng shares ay piso isa. So, magkano? 1 times 1,000 is 1,000. So, you just need 1,000 pesos and you will have 1,000 shares in my company. Thank you sa mga nag-answer sa in-call message. Yan. So, ang kailangan lang ni Madel ay 1,000 piso para magkaroon siya ng 1,000 shares sa kumpanya ko. Pero,
aking shares na binibenta ay hindi siya open for reselling. Meaning to say, hindi natin po pwedeng gawin yung ginawa ni Maria. It's either you will just withdraw your investment or iintayin mong tumubo yung investment. No? It depends upon the company kung paano yung offering nila ng investment. Iba-iba po ang paraan ng mga institusyon kung paano sila nag-o-offer ng investment. May iba na withdrawal and what do you call this? Pagsasalin lang ng shares ang pwede. Yung iba naman ay parang yung way ni Maria na binenta niya yung shares na pag-aari niya. Yung iba naman, kapag ka nag-invest ka, tapos ayaw mo na mag-invest, ibabalik mo lang sa company. Yung company ang magbabayad sa'yo. So, iba-iba po. Yung agreements, yung contracts, depende sa institusyon na bibilhan mo ng shares. No, so, going back doon sa isa kong example, no, ang agreement sa aking kumpanya ay monthly, may assurance ka na kapag minimum shares ang binili mo, mag-grow siya ng 100 pesos monthly. Ang binili ni Madel ay 1,000 shares. So, ibig sabihin, minimum lang kasi yun po yung nakalagay sa public offerings. Na 1,000 shares is equals to 1,000 peso. Yun po ang na-receive ko. So, after 2 months, sa palagay niyo magkano na kaya yung 1,000 ni Madel? 1,2. No, kasi binigyan tayo ng assurance nung institution na pinag-investa natin na monthly ay magkakaroon yun ng growth na 100. Ang tawag doon ay dividend din, pero in interest way. Nagkakaroon lang po siya ng interest. Hindi po nagkakaroon ng market value. Nakukuha niyo yung difference niya? Kasi ang market value, ang nagdidikta niyan ay yung ekonomiya ng bansa. Kung tataas o bababa. Depende sa GDP, GNP. Kaya yung mga presyo ng mga bitcoins, sa crypto, nagpipik, biglang babagsak. Tataas ulit, bababa ulit. Nakadepende kasi siya sa gross national product and gross domestic product or GNP and GDP ng isang country. Kahit all over the world yan. Doon siya nakadepende. Unlike dun sa ibang ways or other ways of investment, through interest siya. Na, yun nga, kagaya ng example ko, from 1,000 ni Madel, naging 1,200 after 2 months. Siguro sa isip natin, hindi ganun kalaki. Totoo naman. Kasi, imagine mo naman yung yung 1,000 pesos mo, 2 months bago naging 1,200. But in reality, mga anak, wala naman tayong effort na in-exert, diba? We just have our extra money, in-invest natin yung 1,000, di naman natin masyadong iindahin kung nawala yung 1,000 kasi extra money nga siya. And eventually, after several months, lumalaki naman siya kahit papano. So, nagigets yung isang example pa ng financial investment. And yun, napakadami pang examples ng financial investment. Pero yun yung mga basics na dapat nyong matutunan. And sa lessons natin, mapapagdaanan natin yan. Kung ang trip natin ngayon sa klase natin, bumili tayo ng shares, mag-ambagan tayo ng tagsa 10 piso, tapos tingnan natin kung magkano mag-grow yung ating investment. So, why not? No, try natin. Kahit ako mismo mag-aambag ako, subukan natin para mas maging exciting yung usapan natin na pagdodos kayo, tas 100 ako, tingnan natin kung gaano kalaki yung magiging growth niya. Eventually, hanap tayo ng magandang pwedeng pag-sharean. Pwede natin yan maging discussions sa mga susunod pa nating lessons. Pero ngayon, yun muna ang ating pag-uusapan, yung basics ng financial investment and yung basic way how to compute dividends. Yan. May question po ba? May clarification or things you wanted to share? Yan. Maiksi lang kasi yung discussion natin. So, actually, i-wrap up ko na to kasi tapos na. No, wala naman akong i-discuss. Napakabilis lang. 35 minutes lang ako nag-discuss. Yan. Pero may naintindihan naman. No, maiksi man siya pero ayun. Ang pinaka-nature natin is magets kung paano mag-compute and maintindihan yung financial investment. Yan. Wala naman questions, clarification. Yan. Gets po. Thank you, Katrina. Salamat sa mga nag-heart. Yan. So,
Ayun, nag-add lang ako ng, may mga pagganito na ako sa PowerPoint ko, no, para lang masabi na cool yung PowerPoint. So, we will end this discussion with this quotation, mga anak, na sinasabi lang, or tandaan nyo lang palagi, no, na anything worth having takes time. Iba-iba yung interpretation, iba-iba yung perception natin mga tao, pero lagi nyo tatandaan yun, ang lahat ng bagay na worth it ay nangangailangan ng oras. So, nasa sa inyo na yan kung paano nyo magagamit yung quotable quote na yan. Di man siya, meron tayo niyang salin sa Tagalog. Ano sa tingin nyo yung salin nyo sa Tagalog? Anything worth having takes time. Meron tayong kasabihang ganyan. Kapag may sinuksok, may madudukot. Ayan, naganda. Hindi ko yan narinig kanina. Iba yung sagot ng other class ko. Pero, cool. May iba pa ba kayo naiisip? Teka lang, pwede ba? Ganda no kay Arnel, ah. Ayun, anything worth having takes time. Pag may tiyaga, may ganun tayo eh. Pag may tiyaga, may jowa. Ayun ba? Tama ba? Ay, may nilaga. Bakala ko may jowa. Pag may tiyaga, may jowa. Di ba ganon? Kala ko ganun siya. Mali pala ako. Mali yung nabasa kong dictionary. Sorry, guys. Habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Yung gaganda ng mga quotable quotes ng mga Pilipino, no? Yan. So, ayun. Iba-iba man yung interpretation natin. Pero, yun. Sana maalala nyo na bukod sa financial investment at computation, no, ng dividends, may paalala rin si Ma'am Shania ngayon na anything worth having takes time. Ayan. Thank you so much, BSBA 2C. This discussion might not be that long. No, kagaya sa ibang mga klase ninyo, di man siya ganun kahaba. Di man tayo kinain ng 3 oras kasi wala pa nga 1 oras na tapos na yung discussion ko. Pero, yun, I hope na naintindihan nyo naman yung first lesson natin sa securities analysis. Ayan. So, I'll end this recording.